Alam niyo, oh, ngayon ko lang na-realize kung bakit hindi pwede maging mayaman lahat ng tao. What? Dito sa ibabaw ng lupa, Pilipinas. Kasi kung lahat magiging mayaman, wala nang magtatrabaho. Sino ba naman magtatrabaho, magbubungkal ng lupa, magtatanim, ikaw mayaman na lahat ng tao. Kasi may dalawang bagay na kung bakit hindi pwede. Ganito yan. Hindi ba't maraming tao ngayon na sabi nga nila magsipag, magsikap, para umasinso sa buhay. Yung mga sanay magtrabaho sa bukid, sa lupa, siguro binibigyan man sila ng biyahe, yung katamtaman lang. Yung katulad ng mahirap. Kasi mga mayayaman, doon sila umaasa sa mahihirap ng kanilang kakainin. Tayo namang mahihirap. Gusto natin kumita ng pera, maasa din tayo sa mayayaman. Alam kung bakit? Kailangan kasi natin ng pera para sa mga bagay na gusto natin bilhin. Katulad ng mga material na bagay na kailangan natin gamitin sa pagtatrabaho, sa bukid, saan man yan. Katulad din ng mayaman, may pera sila, kailangan nila ng pera, tatrabaho sila para sa dalawang bagay. Una, trabaho nila magnegosyo, magparami ng pera. Ganun naman yun. Para pambili rin nila, mabilis sila makabili ng material na bagay. Higit sa lahat, yung pagkain. Ang mayaman sa pera. Sa magarang bahay, masasakyan. Ang mahirap ang pinakamayaman sa lahat, sa totoo lang. Pinakamayaman sa lahat ang mahirap. Ang yaman ng mahirap ay pagkain. Kasipagan, pagkain. Lahat ay mahirap. Tiyaga tayo magtrabaho, lalayo tayo ng malayo sa ating lugar, tayo ng Luzon para magtrabaho. Baka sakali, swertehin. Tapos pagdating sa Luzon, may trabaho ka, magdo-double job ka para kumita ng malaki. Baka sakali tayo swertehin. Pero sa na-realize ko, siguro yung iba dadasal na humihiling ng mga pinapangarap na gustong bilhin, umangat sa buhay, umaman, gano'n. Pero sa tingin ko, kaya hindi lahat pinapaboran ng nasa itaas na ganun kahilingan. Umasinso, umabot yung pangarap. Siguro may mga pili. Parang katulad din tayo mga normal na tao. May pili tayong bagay na gustong bilhin. Katulad ng bumibilhin yung mga importanteng bagay lang. Parang ganun yun. Yung hindi importante, huwag na bilhin. Siguro sa awa ng Diyos, kung mayroon pong pinagbibigyan man tayong katamtaman lang,
Kasi binibigyan lang ng ganun, yung marunong magdala. Tayo namang mahirap, sanay magtrabaho sa pagsasaka, pagtatanim. Ang binibigay na gabay sa atin, lakas, sipag, determinasyon sa pagsasaka. Kasi tayo mahirap, tayo na magawa ng pagkain para sa lahat. Mayaman naman, tayo binibigyan din man din ng kapalit ang ating pinagtrabahuan, binibigay pera para sa mga material na bagay na mga kailangan natin sa bahay. Katulad ngayon kasi, ang realidad ngayon, iba't iba kasi ang plano ng bawat tao. Karamihan, plano magkaroon ng sariling lupa, magkaroon ng sariling bahay, makapagpatay ng bahay. Siguro, kahit kailan di mangyayari maging mayaman lahat ng tao. 100% yan. Ako siguro. Oo, nangangarap din, yumaman, pero hindi natin mapapagdesisyonan ng sarili natin. Kapalaran ng buhay ng tao. Kung tayo pagbibigyan ng nasa itaas, okay. Pero alam ko, pili na papagbigyan ng nasa itaas. Tulad niya sabi ko, pwede maging mayaman lahat ng tao. Hindi maaaring maging mayaman lahat. Kung magiging mayaman na lahat ng tao, wala na magtatrabaho. Pwede maging mayaman ang lahat. Paano mga babae nabuntis, mga asawa nila, hindi pa pinapanganak, mayaman na, hindi na makakaranas ng hirap. Kaya siguro tama lang na yung hati ba? Siguro sa tingin ko, 100% hati, 50% mayaman, 50% mahirap. Meron mo pagbibigyan, katamtaman, tamang hanap buhay. Pero pinaka-importante sa lahat, kung nakakakain ka ng 3 beses sa isang araw, yan pinaka-importante. At yung pagkakasakit, normal na yun eh. Normal na yun. Kasi lahat naman tayo hindi magiging permanente sa mundong to. Kaya lang pagdating sa atin, pagdating sa nasa itaas, parehas lang tayo. Kaya lang, pagiging ka parehas, marami ng mga bagay na mga nangyayari. Katulad sa ugali, may mabait, may hindi mabait. Pero lahat maaaring maging mabait. Meron din nga yan, kahit sobrang tarantado na, loko-loko, masama, dumadating pa rin yung time na magiging mabait. Kasi nga naman, lahat naman tayo may karapatan, mabago lahat. Kaya magtataka, sabi nga lang kahit anong sikap mo, sipag, tiyaga, pupursige, determinasyon, patutulong, wala namang tamad na tao. Kahit sobrang tamad ka, kahit ano pang gaano pa katamad yan, may masasabi pa rin, nagsikap. Alam bakit? Alam niyo kung bakit? Dahil pag nagutom yan, magpupursige yan, maghanap ng makakain, dumiskarte. Matatawag pa rin yan na nagsisikap, nagsipag para lang makuha yung gusto. Ay, tingnan niyo ako. Ilang taon ako nagtatrabaho.
ito pa rin, mahirap pa rin. Pero masaya pa rin ako. Dahil nakakain naman tayo ng 3 beses isang araw. Sapat na yun. Kukumpara dun sa pinapangarap nating buhay. Hindi mo natin maiwasan mangarap. Lahat naman tayo nangangarap ng ganun. Kaya lang, tulad niya sabi ko, hindi maaari maging lahat ganun. Isip ko lang. I-share ko lang. Hindi masama mangarap. Kasi ang mangarap walang bayad eh. Diba? O mag-comment lang kayo kung tama o mali yung sinabi ko. Paano? Hanggang dito na lang yung video ko. Mga ma'am sir, pa-comment na lang, pa-like, pa-follow na rin kung magugustuhan nyo. Maraming salamat. Bye-bye.